Hey. Tingnan natin kung merong nanonood. Good evening. Sa mga ano bang mga meron sa atin ngayon? Kumusta kayo dyan? Paling gagawin ko ngayon, continue ko yung ginagawa ko last night, kagabi. Pero ngayon, gagamit tayo ng intruder sa warp suit. Siguro ang iba alam na to dun sa mga nagpe-pen testing. Muna, tingnan muna natin. Okay. Simulan na natin. Bale. So, ang gagawin natin ay i-injection tayo, SQL injection, pero ang gagamitin natin ay burp suit intruder. Kung hindi nyo kabisado to, pwede nyo tingnan yung kahagabi na video. Meron doon burp suit na kung paano ko siya inintroduce. So dito, gagawin natin, itatry natin mag-login muna dito sa, yun nga pala ang ginagamit nating website para mag-test at para mag-demo itong Juice Shop. Available naman yan. Ayan o. Yan, Juice Shop sa internet. And kailangan merong proxy. Ipo-proxy mo yung browser. So, ang ginamit ko dito ay Foxy Proxy. Yan. Hindi muna natin enable kasi magde-demo muna tayo. For example, dahil SQL ito, pwede tayo maghanap ng mga list of SQL injection payload. So, yun ay parang ganito. Sa GitHub meron yan. For example, balikan natin yung main nito. So ito yung SQL sa hindi pa nakakaintindi kung ano yung SQL injection. Basahin nyo ito kung ano yung SQL injection. Meron din akong video niyan. So maraming klase din yan. So this is the list of payloads. Teka lang, nag-English ako. Walang English yan. Okay, so ito yung mga generic SQL injection payloads na pwedeng i-try. For example, ito, yan, single quote, double quote, double quote, single quote ulit na dalawang beses, ibig sabihin blank. Ayan.
eto, pwede natin itong i-test dun sa website. Isa-isay natin. For example, itong single quote, then yung dalawang single quote. Tingnan natin kung anong reaction dito sa login. Single quote muna. Single quote. Tama. Single quote nga. Okay. Pareho yung email tsaka password. Login. Yan. May lumabas agad. So, for example, double single quote. Yan. Kunyari, walang gumana. Yan. Invalid email or password. For example, asterisk. Yan, asterisk. Yan, ang reaction niya. Kunyari, admin. So, parang ganyan yung... Ayan, napipindot ko lagi to. Ganyan yung sample ng paisa-isa na pagtetest sa SQL injection. Kung meron tayong list na ganito kadami para i-test yan, so mahihirapan tayo. For example, dito muna, halimbawa umabot na tayo dito sa part na to. Kukopyahin nyo to. Kopya yan, then paste dito. Try natin. Yun, parang nakapasok tayo Don't save. You successfully solve, yun. Pag tingnan natin yung account, nakapasok tayo sa isang account. Ayun, nakapasok tayo sa isang account na hindi natin alam. So yun, log out muna tayo. Log out. Okay. Log out na ba? Guys. So ganun nga yun, pag-test ng SQL injection, meron naman list na yan. Ganyan. Ngayon, para mas madali, pwede tayong gumamit ng Juice Shop, ng Burp Suite. So ito yung Burp Suite. So, kapag wala pa kayo, pwede kayo mag-install nito. Libre. Community Edition. Pinaka-updated ay 2024, version 2024.8.4. So, para magamit natin to, kailangan syempre naka-enable yung proxy. Enable na natin. Ayun, naka-enable na. Balik tayo kay Burp Suite. Then si proxy, kailangan dito, yung proxy tab, kailangan naka-on. Yan, na-on yan. So, kapag naka-on na siya, na-intercept na yung browser niyan. Kapag nag-refresh tayo, mag-refresh tayo sa Pag nag-refresh tayo dito, na-intercept na yan ni Burp Suite. Ayan. So, dito, i-forward lang natin. Ayan. Then, punta tayo dun sa login page. Forward lang natin to. Teka lang.
disable muna natin para makapunta tayo dun sa login. Then, enable natin yung Burp Suite. Clear nga muna natin to. Kahit hindi na. So, login. Pindot natin yung login. For example, magta-type tayo dito ng admin na password. Kapag pinindot natin yung login, makikita natin dun sa Burp Suite yung query. Ayan. So, nandito na yung admin. Pwede natin i-right click dito, then i-send natin sa intruder. So, makikita nyo, nagpula yung intruder. Ayan. Sa intruder, merong maraming type ng attack. So, sniper, battering ram, pitchfork, cluster bomb. Mag-start tayo sa sniper. Kapag sniper, paisa-isa siyang nagte-test. For example, merong email tsaka password. Dito niya muna ilalagay yung list pa isa-isa. Then, after nyan yung password. So, hindi siya sabay. So, lagyan natin to ng i-add. Pipindutin natin yung add para malagay natin yung marker kung saan ilalagay yung mga payload. So, ibig sabihin yan, dyan ilalagay yung mga payload. So, sa payload, pwede tayong mag-add dito ng mga tawag doon. Dito na natin nilalagay yung mga list of payload. So, makikita nyo, payload set, isa lang. Diba? So, kunyari, lagay natin admin, user, asterisk, slash, dash dash, kunyari yan, no? Tapos isang quote, then double quote, tapos yung isa, ayan, teka, ayan, ganyan. So, kapag nandyan na yan, pwede na natin i-run yan. Start attack. So, may lalabas yan na i-share ko din pala to. Teka lang. Hindi kita dyan. Ayan. So, ito na yung kalalabasan nung sa intruder. Yun sa isang take, nilalagay yung mga payload. Una yung blank, then yung admin, user. Kung makikita nyo, nire-replace nyo dun sa email yung user, asterisk. Yan.
dash dash. Ngayon, doon naman sa password nilagay. Then, makikita natin yan sa response. Isa-isay natin yung response. Invalid email. So, dito sa may single quote, merong lumabas na error. Ibig sabihin, possible vulnerability. So, hindi lumabas yung nilagay natin na hindi natin na-add tong isa. Ayan. Ulitin nga natin yung attack. Start attack. So, yan. Nandito na yung single quote or na may 1. Tingnan natin yung response nito. Kung ayun, may error siya. Yan. Lumabas yung error. Ibig sabihin prone to sa SQL. As in, pwede talagang gawa ng ano yan, ng magandang payload. So, pwede nating baguhin yung tawag dito. Baguhin natin yung positions. Gawin natin, yung attack type, gawin natin battering ram. Ang dami na. So yan, gawin naman natin battering RAM. Yung battering RAM, ang ginagawa naman, i-run natin yung attack para makita natin yung result.
So, dito sa battery RAM, makikita nyo, yung payload, nilalagay siya sa parehong, sa lahat ng, parehas dito sa email, tsaka sa password. Nilagay yung admin, user, asterisk. So, hindi lang pa isa-isa. Kung mapapansin nyo, yung status, merong 500. Ibig sabihin yan, may error. Kapag ang status code ay 401, okay siya yung return. So, dalawa yung may 500 na status code. So, ito yung result. Yan. Pagawin naman natin, gawin naman natin pitchfork. Okay, payload set. Ay, may error siya. Dito kasi sa pitchfork, kailangan mag-set ka ng separate list para sa set 2. For example, ito yung payload set 1 para yan dun sa username, email. Yung payload set 2 para naman yan sa tawag doon sa password. For example, A, B, C, D, E. Kapag nag-attack tayo dyan, ayan. Ay. Mali na. Discard. Iba naman to. So, dito sa pitchfork, dalawang column na yun, no? Diba? May payloads 1 tsaka 2. Dinidistribute nyo yung dalawang list. Makikita nyo, status code, walang problema. So, balik tayo dun sa battery RAM. Tapos yung payload. Meron tayo pwedeng idagdag dito sa settings. Okay, teka lang. Start muna nga tayo ng attack. Okay. Sa settings, pwede natin ilagay dito yung invalid something. Kaya lang, pakita muna natin yun.
Ito. Itong invalid email. Kopyahin natin. Tapos, ilalagay natin siya dito sa expression sa settings. Ang function nun, para paglabas ng result, meron makikita kung may pagbabago ba sa results. For example, mag-start ulit tayo ng attack. Then, okay. Hindi lumabas Teka lang. May mali dun sa settings. Bakit hindi lumabas? Supposedly, dapat lumabas dito yung kung ano yung response dito sa part na to sa baba. Kaya lang hindi siya lumabas. May mali ata sa settings ko. Okay, di bali na. So, yan yung paggamit ng intruder. Ang main goal nitong intruder para hindi na paulit-ulit. Kumbaga, kung meron kang 1,000, for example, 1,000 na list ng itetest na mga payloads, hindi na kailangan mag isa-isa. Ito kasi, for example, ito, iilan lang. Kapag meron kayong ilo-load na payload, for example, maglo-load tayo. So, yan. Mga nasa 206 list. Diba? Kung mano-mano natin tong i-run, matagal to. Kaya ito yung magiging way gamit yung burp suit. Nakakapaggawa tayo ng ng automated na pagte-test. So, gaya nito, makikita nyo yan. Ba? Nisa-isa niya. Yung may mga 500, ibig sabihin yan, may mga error yan.
matagal siya, di ba? Pag naka-pro daw, mas mabilis to kaysa sa gantong version. Community, mabagal siya. Nakaka 45 pa lang. At least, hindi na kailangan mag-isa-isa. Okay, sana nakuha niyo kung paano ginagamit tong intruder sa Burp Suite. So, sa mga gusto mag-test ng kanilang website kung prone ba siya or vulnerable ba siya sa SQL, pwede itong gamitin. Although, hindi lang naman to sa SQL injection, pwede pa natin tong itry sa ibang klaseng attack. For example, sa HTML or sa JavaScript or sa XSS, pwede. Okay, dyan muna tayo. Salamat sa panunood. Next time ulit ng pagla-live. Ibang feature naman ng Burp Suite ang gagamitin natin. Yung repeater, ayun, yung sequencer. Okay, thank you.